Handa na ba kayong matuto? On this lesson, ang tatalakayan naman natin ay kung paano gumawa at maglagay ng text. Okay? So, step by step, no, iniisa-isa natin kasi ito yung mga bagay na dapat alam nyo bago nyo pagsasama-samahin yung lahat ng idea na to para pagbuo na ng ating text. Okay. Gagamitin naman natin dito sa lesson na to is type tool. Yan. Ito si type tool, si letter T. Ayan. So, i-click mo lang siya dito kung saan ka maglalagay ng text. At ita-type natin ay capital B, beauty, secrets. Okay. Patsamba lang po to, no? Ito lang yung mga idea na naisip natin on the spot. Okay. So, ito yung ating main headline. Ayan. So, kiklik natin yung T, double click, or then Control A para ma-select sila lahat. Then, kung nakikita nyo to, at ito, actually, pareho lang yan. Dito natin siya makukulayan. Pag kinlik mo yan, lalabas to, pwede natin siyang palitan. Ayan, slide mo lang to kung anong kulay gusto mo, or you can type it here kung anong percentage. Ito ginagamit po to technical sa amin, sa graphics, pag merong specified percentage na binibigay ang client. Kasi ang bawat color po, may specific numbers yan. Kagaya ng red, 100 magenta, 100 yellow, and 0 black, 0 cyan. Cyan po is just a slight technical aspect po na may paliwanag ko. No? Cyan is yung blue, magenta is pink, yellow, and black. Yan po kasi ang ginagamit sa color separation or sa printing press na 4 na plates. Pero ngayon, meron ng mga printers na digital na pwede nang sabay-sabay sila lahat. Okay. So, let's say, ang gusto kong kulay is medyo pinkish. O, i-drag ko lang siya dito. Then, gawin kong 100 yung magenta. And then, mga 20 lang si cyan. Actually, hindi ko kailangan si cyan. Kailangan ko si yellow, mga 20%. Para medyo pinkish yellowish ng konti. Okay. So, ayun, nagbago na po siya. And yan na yung kulay niya. Okay? Ngayon, kung meron kayong gustong kuhanin na kulay, okay, from this lesson, you learn how to put text, color it, and another one tool na ituturo ko sa inyo mula sa lesson nito kasi correlated silang dalawa. Itong eyedropper. Si eyedropper is parehas lang po ng dropper natin ng gamot. Kung meron kayong gamot, di ba, yung mga syrup. Ayan. Parehas lang yan. I-click mo lang yan dun sa gusto mong kuhanin na kulay and presto, yun na yung kulay na porsyento niya at yun. Halimbawa, click ko siya dito sa black. Kita niyo yun, nagbago? Meaning, kung yung eyedropper natin, sinisip-sip yung kanyang gamot or yung liquid, itong eyedropper dito sa Photoshop, sinisip-sip niya rin yung kulay. Ayan. Halimbawa, itong skin, kinlik ko yan. Ayun. Yan ang reading na binabasa niya. Ideal to pag merong mga pinapagayang kulay. Halimbawa, sabihin nila, oy, gusto ko yung text ko kasing kulay nung kuko. Okay. I-click ko lang yan or you can see it here. Pag gusto mo yung porsyento makita, ayan, nandyan sa info, andun yung percentage. But the best way is to click it, then check it here. Ayan po yung porsyento niya. Okay, technical po ito sa graphics, ginagamit namin ito. Now, na naandito na siya, okay, gagamitin ko ulit yung type tool.
siselect ko sila lahat, click and drag lang. Then, babaguhin ko. Then, i-eyedropper ko lang to, yung kinlik ko. Then, ayan na siya. Napalitan na yung kulay. Na based doon sa kinlik ko yon. Kasi pag kinlik mo ng eyedropper to, ilalagay niya rito yung porsyento. So, this is foreground, this is background, yung nasa ilalim. Pwede mo yan pagpalit-palitin. Okay? Dito tayo nagtitimpla ng kulay, actually. Kasi parang ito lang din yan. Color mixer. So, ito rin yun. We can mix color here kung ano yung gusto natin. Alright? So, you learn how to type, how to create text, how to color it. And then you learn how to use the eyedropper. Okay? So, move tool, dito ko lang lagi nilalagay ang aking tool na ginagamit kasi ito ang safe. Yan. May ma-move man ako, madaling ibalik. Compared ang gamit ko brush, na may ma-accidental akong na-brush na hindi ko namalayan, magkakaroon ng dumi yung aking artwork. Nangyayari po yan. That's why ako nakalagay lagi dito sa move tool. So again, let's say ganun, ang gusto kong kulay is yung kuko. Then, ang gusto ko namang kulay ng subtitle or subhead, ito kasi yung ating headline. Then, ang ating subhead, ang gusto kong kulay is kulay naman ng labi. Alright. Eyedropper. Ayan. Ayan na siya. Pag kinlik ko siya, ito na yung kulay niya. Then, zoom ko lang. Then, using the type tool again. Okay. Type. Natural. Naka-caps lock pa. Okay. Natural essence from nature. Wala lang, yun lang yung naisip kong ilagay sa ngayon for the meantime. Then ayun, sobrang laki niya, 'di ba? Sobrang laki ng ating font. Okay, now, yung ating ginamit na text, ang pangalan niya is Berlin Sans FP. Dito mo makikita yung font type. Then regular, kasi meron din diyang bold and black. Okay? Hindi bold na nakahubo bold meaning mas makapal. Then ito yung size. Pwede nating liitan yan dito. Gamitin nating 18. Sobrang liit. Okay? So, sobrang liit, Control Z, undo. Gawin nating 150. Ayan, 150. Right. Okay, here's the twist, guys, no. Yung ating headline, which is yung Beauty Secrets, na ang font niya is yung ginamit natin dito, which is Berlin Sans. Dito kasi maraming font, marami kang pagpipilian. Dito mo makikita yung font type na gusto mo na iba-ibang design. Okay? Kung ano yung naaayon, kung ano yung feel mo, dito mo yan makukuha. Ito ay na-download at na-upload naman sa sa computer lang. So dito, para magkaroon ng kakaibang man lang, variation, yung ating headline ay hindi naman pwedeng hindi pwedeng pareho ng ating subhead. Okay? Mas maganda magkaroon sila ng pagkakaiba. So, papalitan natin to. Wala namang mali kung pagpaparehohin mo, pero iba kasi yung dating pag magkaiba sila. Okay, let's say, ang gagamitin ko rito is yung din. Din. Ayan. So, di ba, nagkakaroon siya ng pagkakaibang look and nadidistinguish mo kung alin yung main kung alin yung heading or main headline, then yung subline. So, ayan. Alignment-wise, napakahalaga. Ayan. Then, pwede na. Using move tool, lagi na move tool. Select mo lang yung dalawang layer. Hold shift para ma-select silang dalawa. Then, pwede mo na siyang i-move. Okay? Pwedeng i-move ng manual. Pwedeng i-move ng nasa keyboard. Okay? Then, select mo. Click mo lang dito para mawala yung selection niya dito sa layer. Okay.
Ganito ang paggawa ng text. Tapos pwede pang mag-type ka pa nung body or description ng kung ano-ano pa. So, hindi na natin pahabain ang husto para naman for the sake of quick lesson. Ganyan ang paggawa ng text. Andun yung font type. Then, makikita mo dito kung ano yung sulat, beauty secrets, yun din yung kanyang ganun din yung nakalagay dito. So again, yun lang yun. Andito yung font type, kung anong klase, anong kulay, ito, anong arrangement, ito, yung kerning, pero ginagamit ito pag marami yung text na kailangan. So, ganito lang siya, and then, ang text, pwedeng, ito layer yan eh. Again, guys, ito na, may slight na tayo, layering dito, layer lesson. Pero, i-discuss natin to ng isahan din. So, from the layer style, pwedeng lagyan ng mga effect. Yaang text. Merong bevel emboss, merong stroke, may inner shadow, outer shadow, then satin, color overlay, drop shadow. Yan yung mga effect na pwede mong i-apply. Let's say, subukan natin yung stroke. Ako gusto ko yung stroke na ginagamit. Then white ang color. Then gaano kakapal. Ito. So, ayan. So, magdedepende dito. Let's say, ang kapal niya lang is 2. Ayan, hindi masyado kita. 4. Ayan, pansin nyo. So, andito yung lahat ng effects, guys. Pwede mong lagyan ng texture, pwede mong lagyan ng bevel emboss, yung parang naka 3D siya. Okay. Iyon sa later part na yan sa graphic design. So, this is the basic creation of text sa inyong artwork. So, yan. Let's say, tingnan natin yung magiging effect. Zoom in. Ayan. Meron na siyang stroke. Again, nasa layer. Andito yung mga effect na pwedeng gawin. Pero bago mo ma-select yun, kailangan nakaselect ka muna sa layer na i-edit mo. Layer style. Okay? Blending options, lahat yan. Okay, ito, may tatackle natin yan habang nagli-layout na tayo. Kasi, doon na natin i-apply yung mga effect na pwedeng gamitin. Okay. So, di ba? Meron na tayong headline, meron tayong subline. Then, ang mahalaga, magkaiba ang color. Ngayon, ang tanong, bakit ko ikinulay sa kuko at sa labi? Actually, pwede kahit ano. Pwede naman kahit ano. Pero, ang maganda kasi yung color related sa main or kung ano yung images mo. Hindi pwedeng multicolor na parang rainbow. Again, depende na lang sa design. May binabagayan. Pero kagaya nito, actually pwede naman yung white lang para malinis. But then, for the sake of applying colors, kaya ginagawa natin ito. Okay? So yun, ganun lang. Ita-type mo lang. Then pagtapos mong i-type, kukulayan mo. Then, huwag kakalimutan, i-save. Type ko lang, trial muna. Trial yan. Alright, yan po ang paraan kung paano maglagay or mag-type ng text. Again, para hindi masyadong mahaba at boring, puputulin muna natin ulit ang ating live at ang ating recording at i-upload natin ito sa ating page, Inspo TV.